Tayo ang lahat at nais kong pangunahan mo, Binibining Andrea Rizalado, ang paunang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngunit, bago tayo dumako sa ating aralin, nais ko munang ipaalam sa inyo, mayroon ang mga letra dito, ang bawat letra ay may kahulugan. Ito ay paksa. P. Pulutin nyo ang mga basura na nakita ninyo sa inyong upuan. A. Ayusin ang mga upuan at ito ay nakahanay. K. Kalimutan ang mga problema dahil nandito tayo sa paaralan upang matuto. S. Sundin ang mga alituntunin kung ano ang ibinigay sa inyo ng guro. At A. Magandang araw sa ating lahat. Ako nga po pala si Reginette Flor Ricarder, ang inyong guro sa asignaturang Filipino. Ngunit, bago ang lahat ay nais ko munang alamin kung sino ang mga mag-aaral na lumiban sa klase ngayon. Tatawagin ko ang inyong pangalan isa-isa. Kapag nandito kayo, ay sasabihin niyo sa akin, nandito po, guro. Rizalado, Nandito po, Guro. Esma, Nandito po, Guro. Abantera, Nandito po, Guro. Kisel. Nandito po, Guro. Masaya ako na nandito kayong lahat. Tig ko at alam sa inyo na marami kayong natutunan kahapon. Ngayon ay ang pagbabalik-aral. Sino ang may akda sa Florante at Laura Binibining Andrea Rivas Rizalado? Francisco Balagtas. Tama, ang may akda sa Florante at Laura ay walang iba kundi si Francisco Balagtas. So nakikita natin dito, siya ang may akda sa Florante at Laura. Ngayon ay bibigyan ko kayo ng pahiwatig kung ano ang lesson na ating itatalakay ngayon. So magpapaskil ako ng mga salita at bibigyan nyo ito ng kahulugan kung ano ang ipinapahiwatig dito sa mga salitang ito. Ngayon ay bibigyan nyo ng pahiwatig kung ano ang salita dito. Kapag palibugho ang nanahan sa puso, dulot nito'y palagi ang pagkabigo. Ngayon, Andrea Rivas Rizalado, bigyan nyo ito ng pahiwatig. Sa aking palagay po, Guro, ang ibig sabihin po niyan ay pagkabigo or pagdadalamhati. Tama! Ang aking aralin ngayon ay ukol sa pagkabigo at pagdadalamhati. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang paksa na aking itatalakay ngayon. Ito ang aking mga layunin. So, ang layunin na ito ay may tatlong level. Una, pamantayang panglalaman, pamantayan sa pagganap, mga kasanayan sa pagkatuto at tiyak na layunin kung ano ang aking layunin. So, sa pamantayang panglalaman na ipapamalas ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa isang dakilang akdang pampanitikan na mapagpupulanan ng mahalagang kaisipan magagamit sa pagbutas ng ilang suliranin sa lipunan ng Pilipino sa kasalukuyan. At pangalawa, ang mga mag-aaral ay nakakagawa ng pagsusuri sa kabuuan ng Florante at Laura sa iba't ibang aspekto. At pangatlo, na inalahad ang mga mahalagang pangyayari sa mga napakinggan na aralin. Pagkatapos ng 20 minutong talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahan. Andrea Rivas Rizalado, please read. Na isasadula ng maayos ang paunang kabanata, na ipapahayag ang tula gamit ang mga matatalinghagang salita, na bibigkas na maayos ang isang spoken poetry. Tama! So ito ang aking layunin. So sa kabanata 1, ang sabi
sa karagdagang impormasyon, ang Florante at Laura ni Francesco Baltasar o kilala bilang Balagtas ay isang obra maestra sa panitikang Pilipino. Daglat lamang ang katawagang Florante at Laura sapagkat binigyan ito ng aktwal at buong pamagat na Florante at Laura. Pinagdaan ang buhay ni Florante at ni Laura sa kahariang Albania. Kinuha sa madlang kwadro historiko o pinturang nagsasabi na ang nangyari ng unang panahon sa impyerno ng Gresya at tinula ng isang matuwain na bersong Tagalog. Isa itong mahabang tula na itinuturing na pinakamahalaga sa lahat ng korido sa Pilipinas noong ika-19 taon ayon kay Fray Toribio Mengele, isang paring Recollecto. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung sino ang mga tauhan sa Florante at Laura. So ngayon, ito ay ang Kabanata 1, ang mapanglaw na gubat. Ang Kabanata 1 na ito, ang mapanglaw na gubat, kapag sabi tayo mapanglaw na gubat, ito ay ang gubat na madilim at puno ng kalungkutan. So ang sabi dito, may isang gubat na napakadilim, nagtataasan at masukal ang mga halaman, kung kaya't hindi makapasok ang tibong liwanag. Ang mga ibon ay hirap din sa paglipad dahil sa mga mabilipit na mga sanga. May mga gumagala na mga mababangis na hayop katulad ng leon, tegre, hyena, serpiente, piton, balistuso, at iba pa na kahit kailan ay pwedeng umatake sa mga taong nasipunta dito. Kanina sa Kabanata 1 na ang mapanglaw na gubat ay hindi basta-basta makapasok ang mga tao dahil may maraming mga hayop na mababangis. Ay dadako tayo sa Kabanata 2 na kung saan ang binata na nakagapos. Sino kaya ang binata na nakagapos dito? Alamin natin. Sa gitna ng gubat ay may puno ng higera na kung saan nakagapos ang isang lalaki na nagngangalang Florante. Sa kabila ng kanyang pagkagapos at kaawa-awang itsura ay bakas pa rin sa kanya ang malaadunis na kaisgan. Mayroong makinis na balat, mahahabang pinik mata, buhok ng kulay ginto at magandang pangangatawan. Si Florante ay naiiyak habang sinasiriwa ang kanyang mga pinagdadaanan at mga paglalapastangan sa kaharian ng Albania sa mga kamay ni Conde Aldolfo. Hindi pantay ang pagturing sa mga tao sa Albania. Ang mga masasama ay siyang itinataas at ang masaswira naman ay ibinababa. Ngunit nanatiling bingi ang langit sa mga panawagan ni Florante. At ngayon nalaman natin kung sino ang binata na nakagapos sa gubat. Iyon ay si Florante. At nasaksihan niya doon at na-experience niya si Florante ang hindi pantay na pagtrato ng mga tao sa Haring Albania. Ngayon ay tumako naman tayo sa Kabanata 3 na kung saan ang alaala ni Laura. Ano kaya ang alaala ni Laura ang nakapaloob doon? Babasahin natin. Sa oras na ginugunita ni Florante si Laura ay napapawi ng pansamantala ang kanyang dusa at paghinakis. Si Laura lamang ang natitirang pag-asa para kay Florante. Ngunit muli niyang maaalala na si Laura na kanyang mahal ay nasa piling na ng kanyang kaaway na si Conde Adolfo. May nanaisin pa niyang mamatay na lang kaysa sa palaging maalala na ang kanyang sinisinta ay may kasama na ng iba. So ang Kabanata 3, ang alaala ni Laura. So, para sa akin, love is very powerful. In terms of, si Florante at si Laura ay nagmamahalan, ngunit si Laura ay nasa piling na ng iba. Si Florante ay pinilit niyang magpakamatay ng dahil lang sa pag-ibig. Ang pag-ibig ay parang
na kung saan nagtataglay ng alaala ni Laura. So, bibigyan ko kayo na 10 minutes to do that activity. Bibigyan ko kayo ng mga basihan o pamantayan ukol sa pagsasadula, spoken poetry, at pagtutula. Kaangkuhan, 25%, kahusayan, 25%, at pagpresenta sa harapan ay may 50%, with the total of 100%. Masaya ako na naipresenta nyo ng maayos. So, ang group number 1 ay nakakakuha ng 98%. Group number 2, ang pagtutula ay nakakakuha ng 99%. At ang panghuli, ang pagbibigay ng spoken poetry ay nakakakuha ng 99%. So let's give them a warm applause, please. Dahil maganda ang ipinapakita niyo sa akin sa pag-present ng mga pagsasadula, spoken poetry, at pagtutula, ibigyan ko kayo ng maglaking grado. Natapos na ang aking pagtatalakay at nabibigyan niyo na ng halaga ang pagpresenta dito sa harap, may mga katanungan ako ukol sa mga itinalakay ko. So, Andrea Rivas Rizalado, bilang isang mag-aaral, naniniwala ka ba na may katutusan ang pagdudurusa ng isang tao? Opo, dahil hindi naman sa lahat ng panahon ay kahirapan ang laging iyong matatamasa. Kasi life is a roller coaster. Minsan nasa ibaba, minsan din nasa taas. Tama, tumpak ang sagot. Ano ang inyong nauunawaan sa ating itinalakay dito sa harap? Kisel. Ang natutunan ko po sa ating tinalakay ngayon ay kapag mahal mo ang isang tao, ipaglaban mo. Ngayon ay bibigyan ko kayo na gawain. Ito ay ang individual na gawain. So, babasahin ko ang panuto. Tungkuyin ang mga mahahalagang pangyayari sa napakinggang gawain at isulat ang T kung ito ay tama at M kung ito ay mali. Number 1. Sa gitna ng gubat ay may puno ng higera kung saan nakagapos ang isang lalaking nagngangalang Florante. Number 2, si Conde Adolfo ay matikas, magiting at matapang na general ng Albania. Number 3, nakakilala si Plato bilang si Hades sa mitolohiyang Griego. Number 4, pantay ang pagturing ng mga tao sa Albania. At ang panghuli ay labis na pag-aapi ang sinapi ni Florante dahil sa pananako ng masamang si Adolfo. Tapos ang 5 minuto sa pagsagot sa pagtatala ay ipasa niyo na ang papel dito sa harapan. 1, 2, 3, 4, 5. Para sa takdang aralin ay bibigyan niyo ng refleksyon ang kabanata 1, 2, at 3 at ipasa niyo tomorrow. Kayo ang lahat. Para sa kanapos na panalangin, ibibigay ko kay Andrea. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bye, guys!